Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ito na ho ang Bitag Live, 17th of January, Thursday. Kumusta ho mga suki ho natin sa ibahin dagat dito ho sa Pinas? Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning. Well, mga boss, doon ho sa mga sumusubaybay ho sa atin, ugaliin lang ho ang pagtutok ho sa atin dahil itong ating ginagawa. Analysis based on developments, news, behind the news. Pero importante malaman ho ni Juan de la Cruz kahit saan ho kayo. Let's begin mga boss. Nag-coffee na ho ba kayo? It's me, your coffee, your tea, your chocolate in the morning and Bitag Live. Wake up. All right. A healthy nation starts with a healthy population. Medyo nagulat ho ba kayo? O sige, tagalugin natin. Baka marami ho magka-nosebleed nitong 2019. Baka kumunot naman ang noon itong aking kaibigan na si Dick Gordon sa Senado. Baka magka-nosebleed sa ako pag nag-i-English. Ibig sabihin mga boss, a healthy nation starts with a healthy population ay, Tagalog ho, ano? Ang malusog na bansa ay nag-uumpisa sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Mga boss, kasama ho ba kayo sa sinasabi kong malusog na mamamayan? Kasama ho ba kayo sa populasyon ng mga mamamayan na malulusog? Follow me here. Oops. English na naman. Nandulas naman ako. Ito si Dick, baka magpatawag na naman to sa Senado. Well, di natin pinag-uusapan dito mga boss yung kalusugan ng ating mga baywang na makikita sa pagsisikip ho ng ating mga waistline, sa ating mga sinturon, sa ating mga, sa ating pantalon at paldang sinusuot ho natin dyan kung kayo sumisexy or sumisiksik. Ang pagsisikip ho ng ating mga polo, mga blouse natin dyan, kasi makalipas ang Pasko, yung dating ganon, ay ganon. Yung ganon, naging ganon. Bahala na ho kayong bumalanse. Ang ibig kong sabihin, baka sumobra ho ang ating timbang. Ay, pansamantala lang man ho yan. Sa pagharap ho natin sa salamin, baka malaborito ang utsura natin. Malaborito, nagsisiki, parang sinusuot natin, o talagang tight-fitting, na sobra naman siguro. Bato-bato sa langit, ang tatamaan ay sana'y huwag magagalit. Eto ho'y public service pa rin ho, alahong personalan. Kung familiar ho kayo sa burrito, kung paano binabalot sa foil, masikip ho yan, di ba? Tight talaga. Baka ganun ang itsura natin sa salamin. O, easy. Kalusugan po ang pinag-uusapan natin. Inuulit ko, ang malusog na bansa ay nag-uumpisa sa kalusugan ng ating mamamayan. Well, malaki ho ang tulong ng pagpapatupad ng VAT exemption ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating BIR, Bureau of Internal Revenue, sa mga gamot na mga sumusunod, mga gamot ho para sa alta presyon, diabetes, at sakit sa puso, sa mga pasyenteng hindi pa senior citizen. Alam niyo ho kasi pag senior citizen ka, matik ho yan, 20% discount agad. Kapag hindi, ibang usapan yan. Ang pagpapatupad ho ng VAT exempt, Value Added Tax Exemption, na binabawas ho na 12% dyan, ay ito ho'y malaking tulong ho para doon sa mga hindi pa senior citizen. Yun, hindi pa umaabot sa senior citizen, pero sila may karamdaman ho, ang particular ho ng diabetes, high blood, sakit sa puso. Yun ho'y nareseta ho ng doktor. Kaya itong exemption na to sa VAT lang sa VAT exemption na pag tuwing bibili kayo ng gamot na regular ho sa inyong maintenance sa diabetes, high blood at sakit sa puso, ay matik ho 12%, hindi na ho kayo magbabayad ng VAT. Ginawa ho to ng ating BIR, Bureau of Internal Revenue, na pinapatupad ho to ng ating pamahalaan, para ho bigyan ho ng kaginhawaan yung mga taong wala pa ho sa senior citizen. Yung mga may karamdaman na namana ho ng kanilang kanilang mga magulang na talagang lahi ho nila, diabetes, high blood at yung mga sakit sa puso. Kaya yun ho, mga maintenance na yan, binibigay lang ho yan para doon sa mga kababayan ho natin. At paglilinaw na lang ho, ang pamahalaan ho sa pamamagitan ng BIR natin na VAT exempt, bibigay tulong ho. Wala hong patong 12% na kayo bibili sa mga parmasya kung hindi ka pa senior. Kung ikay nasa 30, 40, na lumalabas ng karamdaman na kinakailangan mag-maintenance or 50 na wala ka pang senior, abay, wala na hong VAT.
Ibig sabihin, sa tuwing bibili ka ng gamot na kinakailangan maintain mo, iba ho kasi, nagmamanifest o lumalabas na ho kanilang karamdaman sa palagitnaan ho ng 40, 45, 55, bago ho sila umabot ng senior. Kasi namamana na ho nila, kaya importante yung kalusugan ng ating mamamayan. Ito naman ho sinasabi natin, dapat ho talagang ipatupad ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng BIR itong mga malalaking parmasya, itong mga drugstores na to. Pero ang dahilan ho kasi ng ibang mga drugstores and pharmacies, yung mga malalaki na sinasabi ho natin, sanay lang ho sila sa senior citizen. Paano ho pag hindi pa senior at may karamdaman? Ang sagot ho nila, dapat pag umpisa ng taon na to, pinag-uusapan na ho to last year, patupad na ngayon. Nagdadahilan pa itong mga putok sa buhong mga malalaking mga drugstores na to. Kilala niyo kung sino sila, ayaw kong magbanggit. Hindi para ho kasi na-adjust, hindi pa naayos yung sistema na sa kalang cash register. Ala kaming pakialam, pag sinabi ng pamahalaan para dun sa taong bayan, sundin nyo mga kulokoy kayo. Kayo mga pharmacy, drugstores, sundin nyo yan. Gawin nyo na, wag na kayo mag-sat-sat, dami mga sinasabi. Iba yung discount ng senior citizen, 20%. Magpapakita ka ng senior citizen card mo, and then, bibigyan ka ng discount. Paano ho yung mga ibang hiwala pa ho sa 50? Palagitnaan 40 pa lang. Kuminsan, eto'y palagitnaan 35, lumalabas na ho ang kanilang mga sakit na naman ang kanilang mga magulang. Hindi ho sila exempted do sa 20%. Kaya kahit na ho paano, doon na lang ho babawi na wala na hong VAT sa tuwing bibili ho sila. Linawin ho natin mga boss. So yan ho, magandang balita ho na sinasabi ho natin ngayong umaga ho rito sa ating programa na pag-aanalisa ho natin na nakikita ho ni Juan de la Cruz. Kung kayo ho'y nasa ibayang dagat at meron ho kayong kinikita, pinapadala nyo sa pamilya ninyo, pinapadala nyo sa mga magulang ninyo, pinapadala nyo sa mga kapatid ninyo, pinapadala nyo ho sa kaanak nyo ho ninyo, bakit yung pinapadala? Syempre, tulong ho yan. Bumibili rin. Kung may karamdaman, malaking tulong din ho sa inyo to. Kasi hindi ho nasisimot yung mga padala nyo agad. Kahit na paano, kung kay OFW or sabihin na ho natin, kay citizen na, if not ng bansa na yan, or immigrant ka na, nandiyan ka na, pero patuloy pa rin ang pagtulong mo. Tayo ho mga Pinoy, talagang tumutulong ho tayo sa ating mga pamilya para maihaon ho sa kahirapan, or di naman kaya, para lumutang ho tayo sa takbo ng ating ekonomiya. Ganun lang ho naman Iba ho kasi sa Pinas Iba ho yung sinasabing yung ekonomiya natin. Ang dolyar ay dolyar. Ang peso ay peso. As a matter of fact, naniniwala ho, pag ang dolyar dinala mo sa Pilipinas, malaki nga tingnan. Pero pag binili mo na, parang pasensya na ho kayo, parang nawawala ng halaga. Yung sinasabing $1 tapos 53. Pag ginastos mo rito, iba yung standard of living ho ng Pinas. Ngayon, bakit natin pag-uusapan? Ekonomiya ang pinag-uusapan ho natin, mga boss. Ngayon, mga boss, diretso ho tayo. Good morning ho sa inyo. Mga suki ho natin, by the way. Kami ho'y nagtatransmit ho ng aming broadcast sa pamamagitan ho ng aming fiber optic transmission. Na ibang teknolohiya ho, mga boss, nandito ho sa aming studio sa 102 Ritual Center sa Timog Avenue sa Quezon City. Diretso ho yan bato sa PTV4, ang official network ho ng Bitag Live at mga palabas ho namin, the State Network. Ito na ho yung pambansang sumbungan sa umaga na inyong mapapanood ho, yung mga sumbong ho na dinudulog ho sa amin. Sa pamamagitan ho ng mga public service ho yan, kasama ho yung sinasabing pambansang analysis, countries analysis on top issues or hot issues na pinag-uusapan din natin behind the news, not necessarily the news, but the newsmakers behind the news. Iwasan ho natin, ha? Okay. Tingnan ho natin yung pagkakaiba. Kumusta ho kayo, mga boss? So, transmission ho namin, fiber optic from here to PTV4. Diretso ho yan sa Luzon, Visayas at Mindanao and all the other networks na mga relay stations ho ng PTV4. Kaya, abot ho kami kahit saan parte ho ng Pinas. And also, because of the technology, na sinasabi ho natin, kami ho'y may YouTube TV. Bisitahin lang ho ang Bitag Official, Bitag, ito ho'y sa aming Bitag Digital Media YouTube TV. Kami ho'y napapanood real time, kasabay ho ng aming broadcast, transmission sa television.
na napapanood ho sa aming YouTube TV, Bitag Official, ganoon din ho sa aming new media, bitagmedia.com, and sabay din ho to sa ating social media page. And yan ho ang Bitag Live Facebook page. So, kino-convert ho natin yung teknolohiya para kami ho'y napapanood. And huwag niyo kalimutan, simulcast din ho itong ating broadcast sa Radyo 738 Radio Pilipinas. So, alright. Nagkape na ho ba kayo mga boss? Oh, yeah. Medyo matapang tong kape ko kaya medyo hyper tayo. Ibang dating eh. Alright. Kamusta ho ba kayo? Anong iniinom niyo? Tsaa? Or tsokolate? Kape? Sigurado, hindi beer. Sa umaga, may kilala ako. Umaga pa lang, beer na. Tapos merong tasa na may kape pagkatapos uhugot. May kilala nga ako na broadcaster eh. May kilala akong kilala dyan eh. Kukuha ho siya ng kanyang kantina, sabay. May alak, sabay. Tapos haharap sa camera, magbo-broadcast na. Sa panahon ngayon, mainit maaraw. Kilala niyo kung sino yun? Si L. Alcoholic Anonymous. Bato-bato sa langit ang tatamaan ay huwag mabubukulan. Okay lang. Diretso tayo rito mga boss. Tigas sa talaga ng ulo ho ng ating mga mambabatas sa Kongreso. Matagal na nga ho pinag-uusapan, pina-abolish ho ng ating pamahalaan noon ni President Digong na namayagpag ho itong road board sa panahon ho ni Gloria Macapagal Arroyo na talagang napakinabangan ho ng mga tiwaling mga politiko ng panahon ni Gloria at kahit na paano lumusot pa rin ho. Lumusot pa rin sa panahon ho ni Pinoy at yun ho sinasabing sekretong tinatago ng mangilan-ngilan lang ho nakakaalam kung kayo ho'y may mga sasakyan na nagmamayari ng motor at kotse. Tag magparehistro ho kayo yung pera na yun, talagang pupunta ho sa road board dapat, pampapaayos ng ating kalye, yung mga cat's eye, o wag ho kayo mananawa sa aking mga sinasabi kasi baka sabihin paulit-ulit ng si Ben Tulfo. You know, naniniwala ho ako sa sinasabi ho, repetition is the mother of skills. Pag inuulit mo ng inuulit, etong mga sinasabi ko na wag naman ho sana kayo manawa, para nang sa gano'n na intindihan nyo at matatanggap nyo, kasi kuminsan ito ho yung sekretong tinatago ho ng itong mga tiwaling politiko, pinaglalaban ho nila ng patayan. Kung hindi ho tayo interesado, parang okay lang, mangurakot sila, okay lang, magnakaw sila, okay lang, mangulimbat sila, kasalanan natin. Kasi bakit? Wala ko tayong interest eh. Pag ang isang mamamayan or kabuhan, yung mamamayan ng isang bansa, yung sabi ko nga, the healthy nation starts with a healthy population. Yung kalusugan ho ng populasyon, hindi lang ho kalusugan sa katawan, kalusugan sa isipan. Kalusugan ho sa isipan, kalusugan ho natin na talagang isuka. Ano isuka? Isuka yung mga gawain na hindi karapat-dapat. Pero paano yung isusuka kung wala naman ho kayo laman dito, hindi nyo nalalaman, wala ho nagsasalita, hindi ho inaanalisa, hindi pinipresenta, hindi hinihimay, bali wala hong balita. Yun hong gusto nila, na wag ho mapag-usapan at total, ang sabi nga ho nila, ito'y nung December ka pa sinasabi, mas gusto lang tayo manatili sa estado ng pagiging bobo, tanga at walang alam, or ignorante, o talagang hindi naman natin sinasadya. Kung minsan, pag hindi natin sinasadya, nalalagay tayo sa estado ng alang-alam, mangmang at tanga. Hindi ho tayo nagmumura. Bagkus yun hong gusto nilang mangyari. Gawing tanga ang mga Pinoy dahil hindi nalalaman ang kanilang sekretong tinatago na nilalantad ho ng Bitag Live. Matagal na ho pina-abolish eh ng administrasyong kasalukuyan, itong saksakan ng katiwalian, ang road board na talagang ito hong ugat ng dahilan kung bakit ho. Meron hong ito'y hindi napapasa-pasa sa Kongreso ang ating national budget. Bakit? Kasi nagbabatuhan muna sila ng putik, bato rito. Bato. Anong binabato? Si Andaya binabato. Ang palasyo naman binabato rin sila. So batuhan sila ngayon, tayo nakatingin nga. Bakit?
Pag hindi ho tayo rito listo sa pag-analisa natin kung sinong tama at anong issue, nawawala ho tayo, mananatili tayo sa estado ng pagiging mangmang. Sino ho nagsasalita pa ulit-ulit, inaanalisa. Kasi sa ibang estasyon, pag-uusapan lang ho to, sandali, bits and pieces, siguro hindi nila masyadong maintindihan or talagang ayaw bigyan ng pansin, baka siguro, ayaw ko, bahala na ho sila sa buhay nila. Ako na magsasalita rito para malaman ni Juan de la Cruz. Ito ho ang dahilan ng problema lahat ngayon, epektong nakikita natin. Dahilan ng problema, road board. Sabi ho ng palasyo noon pa, i-abolish niyan. Hindi na nga ho pumasa nung si Alvarez, ang speaker pa, wala pa si Gloria. Nung umupo si Gloria, nabuhayan yung mga galamay niya. At yun, talagang gusto maisakatuparan ng road board na kumbaga, basura na yan. Pumasa rin ho sa Senado. At naniwala ang Senado na yung mga pera sa road board na ibalik sa kaban ng bayan. At gamitin sa ibang mga proyektong pwede tulad sa mga disaster kapag may mga kalamidad, sa halip na sa mga kalye, espalto, ginagawa lang dahilan na pork barrel yon para makita, oy, si congressman ang may gawa, oy, ang galing talaga ng kongresista natin. LOL! Hindi na pera yan. Magaling ba magnakaw para ipakita kung paano ilusot ang kanyang nakaw kunya sa pamamagitan ng proyekto? Mali. Yan ang road board. Kaya, ako ho, sinasabi ng Kongreso, itong mga road board na to, pumutok ko ka lang butsi. Nung magkaalaman, nag-umpisa ho yan nung lumabas ho sa Pampanga na may pork ho sa Bilyones sa Pampanga ni Gloria at sa Camsor ni Andaya. O ngayon, doon ho nag-umpisa batuhan at saka ngayon kalkalan. So, wag ho kayo malilito mga boss. A healthy nation starts with a healthy population, a healthy mind, healthy body, and because you're well-informed. Yan ho ang ating sinasabi ho rito. Nagkasundo na ho ang Senado at itong ehekutibo at sangayon ho ang Senado sa ehekutibo na gamitin lang sa halip na gamitin ng mga kamera na gusto doon sa mga road board na magamit ho. Bumalik ho yung kanilang maliligayang araw. Ay, yung kontrobersiya ho sa road board niyan, palagang corruption ho yan. Nagkasundo na ho kasing Senado at Kongreso, lahat makukolekt ng mera mula sa road board, mauuha si National Treasury. Tama ho yun. Pero ang gusto ho ng mga nasa Kongreso, magkaroon sila ng unanimous. Talagang, sinabi na nga gusto palang umapila. Ewan ko kung anong bang pinagpipili. Siguro mamamatay itong mga mambubutas na to sa Kongreso. Kaya wala talaga kakwenta-kwenta. Kung akong tatanungin, wala akong gana sa kongresista, maging Kongreso. Kalokohan ho yan para sa... Pasintabin ho kayo kung kayo gusto maging kongresista. Pasintabin ho kayo kung kayo mga congressman. Ako yung nagsasalita base sa aking opinion. Gagamitin lang ho yung road board niyan. Pag napagpatuloy, korupsyon, mga sa rehabilitasyon, ng mga kalsada, tulay, ang nasabing buwis kapag ito ho'y masama na ho doon sa mga kung ano-ano yung mga nakikita ho nila. Pero buwagin na ho yan. Ang problema, to the last minute, itong sila Andaya, sige pa rin, sat-sat. At parang si Andaya ngayon, ipinalalabas niya na parang alam niya lahat sa road board. Kung titingnan mo, parang sinabi na nga, oo, siya nagsasalita. Parang siyang tagapagsalita na ng Kongreso. Although, majority floor leader siya. Alam naman ng taong ba, inaantay na yan, tigilan yung road board na yan. Sige pa rin kayo sat-sat. Wag na ho kayo magpapaniwala. Sus Mariosep na yan. Itigas ho talaga ng ulo na itong nasa Kongreso. Ito naman, sinong sasalita? Kaya pag sinabi kong huminto kayo, huminto kayo. Huminto na kasi kayo! Sinabi na nga. Ayaw tigas na mga bumbunan ito. Ngayon ito mga boss, sasabihin ko lang ho sa inyo. Ano? Sabi ni Gloria, sabi ni GMA, I am sorry. I am sorry. Sorry na nga. Sige na nga. Sorry. Sabi niya, hindi raw trabaho ng Kongreso na mag-imbestiga, bagkos ito naman ay gagawa ng pagpupulong para in aid of legislation na nauuwi sa sinasabing ito ay ang dating ay parang
Intriga, batuhan ng putik, hindi nga yan nag-iimbestiga, nagkakalkal-kalkal na lang ng kung ano-ano. Kaya naman ikaw, ma'am, yung kinakalkal ng iyong mga tauhan tulad nila Andaya Suarez at iba pa, patigilin mo na, sabihin mo, shut up, ganun na lang dapat. At sasabihin mo ang sinabi ng dati mong katunggali na kayo ang boss mo. yan! Kami ang boss nyo. Kaya lang ito. Ito naman, kunyari kami ang boss mo, kapareho rin kayo eh. Meron pa siyang ganon. Saan po kayo kumuha? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Public service na ho tayo. Change topic! Iba hong public service ho namin. Ito na hong pambansang sumbungan. Ang Bitag Live, ang Kilos Pronto, at ang Bitag New Generation. Pag may tatak bitag, yan na ho ang pambansang sumbungan. Kapag nakita niyo yung tatak bitag, Bitag Crime Desk, public service ho yan. Bitag Live, public service ho yan. Mga palabas sa television, no? Bitag New Generation, public service investigative. Bitag Kilos Pronto! Makikita niyo ho sa mga billboard sa ating EDSA. At yun hong billboard ng pambansang sumbungan na nakasilip si Bitag kalahati lang mukha. Umayos kayo. Alam niyo ho bang estilo ho namin? Galing ho Davao itong pobre, lumuwas ng Quezon City, magsumbong sa Bitag. Anong ginawa? Sa alawahan ho talaga itong mga nandito sa Quezon City. Kapag kayo tinrabaho namin, umayos kayo. Ha? Magsasample ho kami. Ito ho'y public service. Ha? Okay? Gusto niyo pala talagang papasok kami ng the old ways, yung talagang traditional o di kaya yung mga talagang tatak bitag, estilo bitag na walang pwedeng tumapat kung pag-uusapan yung mga kilos at galaw namin sa public service, sa konfrontasyon, sa telepono, harap-harapan. Ito, panoorin. Itong check-in na itong binayad sa'yo for refund, tumalbog. Bisitahin itong may upak na to at pagsabihan. Kinakailangan mapuntahan to sa kalang tanggapan, sabihin magbayad ka. Galing kang Davao? Opo, sir. Okay. Saan mo binili ang truck? Dito sa, sir, sa Manila, sir. Saan sa Maynila? Sa Mandaluyong yung, sir. Mandaluyong. Opo. Dito yung, sir. Nagbigay ka ng down payment sa dump truck. Bibilhin mo sana sa halagang 975,000 ng May 18, 2018. Opo. Naghintay ka ng 2 buwan pero hindi dumating ang unit. Opo, sir. Okay. Doon sa Davao, sir. Sa Davao? Opo. Pero dito sa Maynila manggagaling? Opo. Alright. Bigay ng cheque ang kumpanya sa'yo. Last Kasi June 9, pero talbog yung cheque mo. Opo. Etong cheque na tong binayad sa'yo for refund, tumalbog. Abay, criminal offense yan. Panagutan nila yan. So, okay. Anong sinabi nila? Ba't tumalbog? Anong paliwanag nila? Ba't tumalbog yung cheque? Hindi nalagyan nila ang bangko daw nila, sir. So, pupunta ka kay Gary Domingo, BPLO ng Quezon City, okay? I want a surveillance on this company na pinupuntahan mo sila, nakasama siya. Kay Gary Domingo, sasabihin mo na may staffa, panloloko itong negosyong na itong kumpanya na to, itong susuriin natin, pwedeng mapatawag ng business permit and licensing office ng Quezon City. Sir, pwede bang pumasok kayo rito, obligahin itong Edison Season na kumuha ng halos 1 milyon. Bisitahin tong may upak na to at pagsabihan. Babayad ka, isauli mo yung perang tumalbog nito or matatanggalan ka ng lisensya. Yung iyong estilo ng pagnenegosyo may panlilin lang. Wala kang karapatan magnegosyo sa Quezon City. Kasi isang taong kumpanya mapanlin lang sa kanyang negosyo. Yung kanyang negosyo, yung kanyang permit, pwedeng ipitin. O di naman kaya, ipasara ka na. At hindi ka lang ipasara. Kinakailangan mapuntahan to sa kalang tanggapan, sabihin magbayad ka. Edison nag-abot dito ng Dineposit lang po. ano,
Pero sila ang pumunta. Oo, sila na hindi pagtalansak sa akin. Di ba nagkaayos kayo dati? Meron na silang claim sa akin eh. Napanotaryo na namin yun na wala na sila makakapon kasi nagpunta na sila ng claim sa akin. Kaya in 400, hindi na namin sa kanila. Di ba pinakita namin yung file namin? Binigay. Kaso, balik ako doon kay Edison. Dito ako, Talaga dito kayo tuturo mo. Alam naman yung mga yun eh. Hindi naman nagpapakita na dito. Hindi nagpapakita. Hindi mo kasi wala nun. Binigay namin yung pera sa kanila. Hindi na sila nagpakita. sa inyo talaga tinuturo. Oo. Sa kanya yung pera. Tapos yung pagpirma namin ng waiver, kasama yung attorney nila. Oo. Eh di ba naman po kayo napatulungan nyo kami, bibigyan nyo kami ng pera sir. Tutulungan ko kayo pero wala pa kang pera. Yung pera sa akin eh. Eh wala naman akong nahawakan talagang pera. Eh kaya ano natin sila. Kaya nga kasama na nga natin doon para mas mapaliwanag sa kanya. Kaya nga pinagpipilitan nila na sa akin yung pera. Pinagkinarantor ko nga lang yun. Pakikita ko sa inyo. Ngayon nasa yung pera kuya. Nasa yung pera. Dinidak, wala namang ginawa. Dinidak. Sir, sabitan po kami. Ngayon, lumapit to sa amin para i-claim niya yung pera niya. So, litong-lito na si sir. Litong-lito na. Ilang araw namin kasama to. Kasama ka na. Kasama si Edison. Under kay surveillance namin. Kanino pa talaga namin makuha? Kukunin yung pera niya. Kasi tuturuan na kayo eh. Sabi niya siya, sa inyo daw. Kayo sa inyo, sa kanya naman. Kanino ba talaga? Storya po niya ganito. Nung ipinadala po sa account ni Edison yung pong pera, ang ginawa po ngayon, ipinasa po namin kila kuya. The same day, 800,000 po. Pero ang pera, malinaw ng pera, na 800, na unang pinadala nila Kuya Rene, in behalf of Ate Evelyn, ipinasa namin sa kanila, same day. Nung dumating yung pera, ipinansfer din namin sa kanila yung pera. Hindi po. Same day po yun. Same day. Hindi ako magkakamali. Hindi namin na-receive agad. Kasi nung time na yun, magkasama na kami. Hindi ako papayag na ang pera ay hindi magtatagal sa kamay. Pero in short, natanggap niyo sir? In short. Natanggap namin. Natanggap. Ngayon, in-order namin. Hindi po in-order. Mali po ang storya, kuya. Yung unit, ang sabi nyo, yung nandiyan dyan sa unit, meron kaya nga may chassis number eh, di ba? Di ba? In-email ko In-email ko, kung in-order eh, ibig sabihin wala pa yung truck, di ba? Gusto ko lang sana matapos ang problema namin. Makuha din namin yung pera namin. Tama. Kasi kahit na wala kami na truck o ano man dyan, basta yung pera na gusto na makuha, mabalik lang. Tama. Kasi parang mabaliw na yung asawa ko eh. You're talking to me and everything should be documented itong ginagawa natin. Kasama pa rin ba ang kooperatiba? Yes po, nandito pa rin po yung BPL po. Okay, so you're saying that the dealer has the money, but they're pointing the finger to the salesperson? Ang dealer po is Global po. Yung Global. Yung perang ibinayad ng complainant doon sa ahente, nasa dealer. Opo sir, nasa dealer po. Natanggap ng dealer. Natanggap ng dealer sir. Pero ang sinasabi ng dealer, kasalanan ng ahente. Yes sir, opo. Pwede ba makausap yung ahente o yung dealer mismo kung sino man yung kausap niya? Papakausap po namin kayo sa ahente sir.
Jun, magandang hapon si Ben Tulfo sa Bitag. Ay, opo sir. Magandang hapon din po. Jun, ganito lang, ano? Naintindihan ko na at lumapit sa amin yan, kaya yan, nakikipag-ayos kayo sa kanila. Pero may balanse pa ng 500 something Opo sir. yung complainant, tama? Opo, opo. Na-refund na yung 400,000. Pero hindi naman siguro tama na i-hold nyo yung complainant kasi hindi na deliver yung truck. Opo, Kaya actually, lumapit sa amin yan, galing pa Davao yan, bagbiyahe pa, pumunta pa rito yan para makaabot yung sumbong sa akin. Tama Ang po. gusto kong mangyari, Jun, yan bang 570 something maibabalik nyo sa complainant? Or baka naman actually puro sir, pangako? nandito nga po kami kay Kuya Rene at willing naman po siyang ibalik po sir. So mababalik nyo yan sigurado? Opo, opo, mababalik po sir. Sige, Jun, pero 900, almost a million yung binayad sa inyo eh. Opo, 400 pa lang nabigay ninyo, may utang pa kayo sa complainant. Jun, Tama po makinig yun, ka. Wala akong pakialam. Dealer mo pa rin yan eh. Ahente ka eh. Opo. Huwag kang maghuhugas ng kamay kasi kung sa krimen, accessory ka. Opo, Kulong ka tama pa po rin. yun. Katarantaduhan itong ginawa ng dealer ninyo eh. Hindi po. Alam mo, Jun, alam mo kung nandyan ako, kasama ako, makakatikim kayo ng hambalos na hindi nyo nakatikim sa akin. Swerte kayo dahil maraming tao sa opisina namin ng public service. Sir, So, Jun. hindi naman po ganun sir. Actually, tinutulungan naman po namin ni Kuya Rene po si Ay, Kuya tinutulungan Rene. nyo dahil pumasok na kami, pero nang hindi pa tinutulungan, Hindi niloloko pa po ninyo eh. kayo sir kausap ay tumutulong na po. Hindi. Jun, huwag mo na akong lokohin. Bitag ka na eh, okay? Kung manahimik ka na lang, gawin mo na lang yung parte na yan, huwag ka ng mga tuwiran sa akin, kahit anong pangatuwiran, hindi mo kita pinaniniwalaan eh. Kung ano ang desisyon ng iyong dealer, ganun din ang desisyon mo. The act of one is the act of all sa kumpanya, hindi ka salba. Opo, opo. May kulong ka rin dyan kung talagang krimen yan. Pareho kayo. Kaya kasama ang BPLO dyan, para ipakita sa BPLO, walang kwenta yung pinagagawa ng dealer ninyo. Ang dealer ninyo, swetek. Unethical business practice ang ginagawa rin, may panghalong panlilin lang. Dahil nakikipag-usap na kayo, siguraduhin nyo lang, kapag hindi, akong gigipit sa inyo, taga mo sa bato, hahantingin kita, pati yung dealer mo, hindi ka pala lagpasin. Kaya ayusin nyo yan sa uli nyo, sa pobreng complainant, sa Davao pa yan, nagkahit para makita ako. Hindi po pwedeng mangyari, nagkaayos kayo, hindi kita makakausap. Sabihin mo sa may-ari kung sinong kalpula ng Estas, Judas o Barabas o Satanas, wala akong pakialam. Malinaw? Okay po. Malinaw? Siguraduhin mo dyan, ha? Babalik niyo yung pera ng pobre, ha? Opo, Galing Davao sure, yan, sure ha? po yun, sure po. Aawa na ako dyan, ha? Gumastos na naman malaki niya dahil sa inyong katarantaduhan, hindi niya kasalanan. Opo. Okay? Opo. Salamat po kuya. Siguraduhin mo, huwag ka magpapasalamat sa akin dahil hinahambalos pa kita, hindi pa ako kontento eh. Magpasalamat ka na pag tapos na, pag naayos na. Kapag hindi, patuloy pa ginagawa. Hindi ka nagpapasalamat dahil kipaligtas para sa akin. Kaya lang kumilos to mga pendehong to kasi pumasok na ang Bitag Kilos Pronto. Iba ho ang Bitag Kilos. Pag may salitang Bitag at Kilos Pronto, iba na ho. Iba yung Kilos Pronto. Programa ho yun. Pag sinabing Bitag, aksyon! Konfrontasyon! Patay ng kamera, sapakan ho ginakailangan. Kami hong tumatayo para doon ho sa mga inaapi, niloloko, tinatarantado, binabalahura. Sa totoong salita ho yan. In the real sense of the word, totoong salita, hindi sa totoong salita, totoong gawa. So makikita nyo ho. So ganun ho, marami pa ho kayong susunod na makikita, nakasalang na ho. Binabalik ho namin yung bitag ho na talagang hinahanap ng mga mamamayan, pati mga millennial ngayon, ganun klaseng aksyon ang gusto nila. Eh, kung anong ginagawa namin noong 2006, 7, 8, 9, 10, yung hindi ho nakikita sa telebisyon, ngayon palang naglalabasan, inuumpisahan ho namin dahil may strike force ho kami.
Sila ho yung ito ho talaga mga talagang experienced bitag, trained ni bitag. Kaya kung pag-uusapan ay kilos pronto, hindi na ho yung nakaupo lang kaming tatlo. Kaya na ho ng isa yan, si Ben Tulfo lang at ang kanyang mga tropang, ito ho'y 100 para magtrabaho sa mga tao. Susunod, abangan nyo na ho kung anong resulta dahil nag-sign na ho sila ng letter, ibabalik. Kapag hindi nyo ginawa yung sinasabi nyo, ang aking gagawin, gaganituhin ko, sasaksak ko sa bibig nyo. Hindi ako nagbibiro. Pero lang kasimple. Hindi ho kami mayayabang. We walk our talk and walk the walk. Ganun ho ang Bitag Kilos Pronto, Bitag New Generation, Bitag Live. Babalik na ho sa telebisyon ang Bitag Kilos Pronto. Nag-iisa lang, si Ben Tulfo at ang Bitag Kilos Pronto. Iba na ho ang itsura ng Bitag Kilos Pronto. Abangan. Babalik ho ang pambansang sumbungan, nag-iisang pambansang sumbungan dito ho sa pambansang network, the State Network ang PTV4 na papapanood ho yung mga programa ho ng Bitag Live, Bitag Kilos Pronto, Crime Desk, Bitag Crime Desk, and Bitag US Cops. Ito rin ho, itong mga programa ho na at may iba pang mga papalabas, hindi lang ho sa PTV4 tsaka ibang stasyon na rin, at tsaka sa aming YouTube TV, Bitag Official, pwede nyo hong panoorin. By the way, balikan lang ho natin mga boss. Malaki hong pagkakaiba ng food supplement at medisina. Ang medisina ho, kapag ikay senior citizen, 20% discount. Ang medisina ho, kapag ikay hindi pa senior citizen, pero yun hong sinabi ng gobyerno, medisina para sa mga diabetes, high blood, at sakit sa puso, nauuko sa metabolic syndrome, VAT exempt yan kung hindi ka pa senior citizen. Nakita niyo ho ba? Ngayon, itong mga barting to, malaking tulong para sa mga mamamayan natin. Gusto ko itong ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng DOH. Kasalukuyan, tinatrabaho nila na kung maaari, pati ho yung mga cancer drugs, cancer medication, isusulong ngayon ng Department of Health. Na yun ho magkaroon ng VAT exemption, value-added tax sa mga gamot ho na pang-cancer. Pag nag-cancer, Sus Maria Josep, hindi ho ganun ka-easy yung gamot. Kawawa naman ho. Kaya, tama lang ho. Bakit ho naisip lang ito sa panahon ho nitong Duterte administration? Sa dinami-daming panahon ni Gloria, wala hong ginawa kundi ewan. Panahon ni Pinoy, puro sat-sat. Panahon ngayon ni Digong, tingnan ho natin mga resulta. Kaya mataas yung trust rating ho ng Pangulo base doon sa pinagagawa. Kasalukuyan ho kasi, ito'y aayusin ng ating pamahalaan sa ilalim ni President Duterte, yun hong mga bagay na para doon sa may mga karamdaman, hindi ho lang kasalanan kung sila ho may cancer. May mga gamot ho dyan na iniinom to maintain. Kaya, ito ho ngayon, isinusulong ho nila bigyan ng VAT exempt. Wala nang 12% value-added tax sa mga gamot ng pang-cancer. Maliban doon sa mga, kung sa may cancer meron, sa mga high blood at saka diabetes, meron din hong 12%. Kung senior citizen ka, meron ka ng automatic 20% discount yan. Pero hindi na ho pwede may 20% discount ka na kasi pag senior citizen ka, matik na ho yun. Pero pag wala ka pa sa senior, kinakailangan ho talaga tulungan ho natin. Kaya sabi nga ho natin, ang kalusugan ng ating bansa ay nag-uumpisa sa kalusugan ng ating mamamayan. Pag ikay may karamdaman, susubukan din ng pamahalaan na ikay bibigyan ng kakaibang lunas sa pamamagitan ng VAT exempt. Okay yun. So, yan ho'y pinag-uusapan, pinag-aaralan ng Interagency Task Force or working group kasama ho yung ibang mga non-government organization. Well, palakpakan ho natin kung gano'n. Sana matuloy. Yan ho. That's what we're saying. Dito naman ho, sa parte ho ng King's Herbal, automatic ho kasi, yung hindi naman ho kasi ito yung medicine, supplement ho to, pero tignan nyo lang effect ho yan. Kung gusto nyo makakuha ng exemption ho, ng mga 12% VAT, pwede ho exercise ho yan ng King's Herbal na hindi man ho gamot, pero ang bisa ho niyan, abay tayo ka mo, napapanood nyo ho, base sa mga sinasabi ng mga tao na hindi ho lang kiniklaim medisina, kasi ayaw ho nila parehistro ng medisina, kaya nananatiling food supplement. Ang advantage ho dyan, pag kayo ho'y maging member ho mismo doon sa manufacturer, sa King's Herbal, binibigyan ho kayo ng discount card.
Kung kayo'y pupunta sa DZMI sa baba ho, DZMI Kings, sa baba mismo ng Bitag, pwede rin ho kayo maging member, bibigyan ho kayo ng senior citizen discount, kasama na ho yan. Or kung ikaw may karamdaman na wala ka pa senior, bibigyan din ho kayo ng sariling discount ho para maibaba ho. Yung tulong na rin, kahit bagamat hindi ho to gamot, out of goodwill, out of public service na lang hong gagawin ng DZMI, yan ho sa ibabaho namin ng Bitag office. Well, diretso na ho tayo dito. Public service ho ulit tayo mga boss. Meron hong ibang mga public service programs sa ibang stasyon. Nananawa na ho silang tumanggap na mga OFW na mga nagsusumbong kasi paulit-ulit. Ba't daw sila dapat tumulong dyan? Alam naman ng ating mga kababayan, hindi siguro naintindihan naman ito ang hirap. Kapag ikay kapit sa patalim, sinusugal mo o nakikipagsapalaran ka. May mga napapalad na medyo mapalad sila, hindi sila nahuhulog doon sa bitag na mga pagsamantala. Pero may mga hindi ho pinapalad, minamalas, salitang malas, sila ho'y nabibiktima ng pang-abuso, pang-api. Hindi ho kami nananawa tumulong sa bitag kilos pronto. Pag lumapit ho kayo sa amin, iba hong aksyon na gagawin namin. Hindi ho yung sasalita sa harap lang ng camera. May lakad ho to. Papunta ho roon at subukan nyo ho makipagsubukan sa amin. Papatay lang ho kami ng camera. Tagaan nyo yun sa bato. Eto, domestic helper. Lumapit ho sa amin. Hindi na pinapakain. The usual, inaabuso. At lahat ho, magmamakaawa na lang. Mabuti na lang kamo ngayon sa teknolohiya ho, na kung saan may mga Facebook pages, papadala lang, nalalaman agad namin, kilos pronto ho kami agad. Dito ho sa Bitag, kilos pronto. Malaki yung pagkakaiba ng kilos pronto noon sa Bitag, kilos pronto. Ngayon, panoorin. Sinasaktan yung anak ninyo ng amo niya. Pumunta ka ng agency, walang aksyon. Wala po. Ang amin sana, maganda si mother, sa amin po pumunta. September pa, anak niya na dalawa. Totoo na po tayo pamilya dito. Ito, pumunta. September pa, ma'am. Nalaman nyo, ang 2018, sinasaktan yung anak ninyo ng amo niya. Kukuhanin ng cellphone ito ng among lalaki na malupit. Kaya gusto mong pauwi ng anak mo sa Jeddah, Saudi Arabia, hindi makauwi dahil 2 taon ng contract. Tatawagan ng OWA mamaya at sasabihin sa OWA yung kanyang complaint na bastos yung amo. At may panawagan lang ho siya dito sa kaso niya. Pakinggan na natin ito. Wala po ako rito. Sobrang sakit na dyan ko. Nabigay ko ng gamot. Nabigay saglit na galit yung amo ko. Lumamtap ko niya ako. Yung ina nandito ngayon ay nananawagan. Ma'am, baka pwede rin ho natin mapasilip itong kaso ho ni Rona Ideta. Yes po. So right, after po na call, kunin ko po lahat ng details para ma-endorse natin agad sa ating polo para ma-coordinate sila sa kanyang agency at ma-request na dalhin na yung worker sa ating polo para ma-release na siya dyan sa ganyang sitwasyon sa kanyang employer po. Siguro sa inyo, ma'am, pakisilip na lang at kung maaari, malagay na lang sa shelter bago masaktan pa ho sila, ha? Opo, sir. Opo, sir. Ganun lang, ma'am, sa amin. Kasi kami naman dito sa PRA, Philippine Recruitment Agency, kami tutulong na rin. Gagamit din kami ng mga operatiba pagbisita sa kanila. Obligahin na sila. Hindi kami yung puro sat-sat lang. Sisiguraduhin namin hanggat sa makauwi. Yes, alright? Salamat po, sir. Walang anuman. Ganito, kaya po kami pinapunta ni Mr. Benford po dito, regarding po sa case ni Rona. Siguro, kilala niya naman si Rona yung architect po nakaalis na. She's now sa Saudi siya, di ba? And she's seeking for help kasi nga, may maltreatment tsaka hindi na po ata kayo trabaho. Ang kaya kami pumunta dito, ma'am, just to make sure, kasi namapit ko pamilya sa amin. Okay? So just to make sure, ma'am, ma-action naman sana,
Kahapon lang po namin na-receive from QA yung repatriation notice. Mostly po, lahat na nagpaparepat sa amin, lalo na pag nakita namin valid yung reason, umuwi po yan agad within days lang po. Mabilis lang naman gumawa ng exit visa. Actually, eto, meron kami 15 days para mag-reply sa PUA kung ano yung action namin. Usually, nakakapag-reply kami. Minsan, ngayon namin na-receive yung letter, bukas magre-reply na kami. Siguro naman, hindi naman natin kailangan siguro antayin pa yung notice ng PUE kung talagang concern kayo, no? Hindi na magpas ng isang buwan. Ang amin sana, maganda si mother o yung pamilya, sa amin po pumunta. Kasi ayaw po namin ng masyadong maraming September pa, anak niya na 2. Nabalik-balik na dito, nag-aaral ka mga bata. Mga kapatid niya ilang Totoo, nagpunta na yung Totoo, nagpunta yung pamilya dito. Ito, pupunta. Kasi yung anak niya. May kapatid pa, isa pa. September pa, ma'am. So, ganito na lang po. Ma'am, sisikapin namin makontak yung employer nyo hanggang nitong weekend. Then, as early as possible, uwi po yung anak nyo. Okay. Ma'am, makakaasa po ba yung pamilya mo? Yes po. Makakaasa po. Bro, huwag ka nang mag-alala dahil ginawa naman ng paraan dito. Ha? Opo. Oo. Opo. Oo. Sige, malaki ang tiwala natin dito. Ha? Opo, salamat po. Salamat po. At salamat din po sa mga tauhan ni Sir. Salamat din daw po sa inyo. Mga boss, all points bulletin na ho tayo mga boss. Ito ho yung mga pagbibigay lerto, pagbibigay ho sa inyo mga impormasyon na kayo ho'y huwag mabiktima. Ito sa mga panggagancho na nakatago ho sa mga establishmento na pinapalabas ho nila na sila'y malinis pero ang kanilang mga ginagawa ay illegal. Nasisilip na lang ho yan, nalalaman na lang kapag pumunta na sa amin, sa aming action center. Yun hong mga nag-i-invest, kayong mga nag-i-invest kuno sa casino, huwag nyo na hong gawin. Hindi na ho dapat kayo mag-invest sa casino dahil ang casino mas mayaman pa sa inyo. Pero kung iniisip nyo, babalik ang pera sa inyo, itong mga ginagawa nag-i-invest sa casino, partners, ay yung mga nagpapautang sa casino, kapag wala ng pera, isasanla yung mga relo, isasanla kung ano-ano. Kung maaari, pati si Macy's, isasanla itong mga siraulo na to para makapag-casino lamang. Huwag ho kayong magpapaniwala sa mga casino investment na malaking perang na inyong makukuha. Okay? Isa ho yan, ha? Number 1. Number 2, ito na ho. Yung ibang mga investment company, bago ho kayo mag-invest, pumila ho kayo sa aming action center para makita ho natin ang kanilang nature of operation na maaaring they're operating unethical, in a way, unlawful, unethical. May panlilin lang, panloloko na hindi naman talagang kinakailangan dahil sa kanilang korporasyon, hindi ho sila allowed magkalap po ng investment sa kanilang mga kliyente. Mag-i-invest ka na, igigisa ka pa sa sarili mong mantika. Marami ho naloloko dyan. Isa-isahin ho natin. Ito yung maglalabas na. Marami hong malikhain na maglalabas ho ng kanilang mga sistema at pamamaraan kuno'y malaking kikitain. Mag-iingat ho kayo, nagiging komplikado at nagiging sofistikado na ho ang mga panloloko kapag hindi ho kalisto, kapag hindi ho kayo laging nag-aabang sa bitag kilos pronto ang pambansang sumbungan. Pasensya na ho kayo kapag ho kayo ng biktima kasi kung saan ho kayo nanonood, nakikinig. Pangatlo, itong iwasan ninyo. Iwasan nyo ho ito mga boss. Kung kinakailangan nyo ho, magbago ho kayo, ito ho yung mga sinasabing sinasanla sa inyo, yung mga kung ano man yan, or yung mga assume payment or assume yung mga sinasabing, yung assumption ng mga coaching hinulugan, wag ho kayong kikilos agad. Dumaan ho kayo rito. Para nang sa ganun sasabihin namin, wag nyo itutuloy. Hindi kayo mabibiktima. At pangapat, doon ho sa mga nagbebenta ng King's Herbal na hindi authorized sa online, wag nyo pagpapaniwalaan bago ho kayo mabiktima. Hindi ho binibenta ang King's Herbal sa pamamagitan ng online lamang.
lamang, maliban na lamang pag ikay manufacturer or product center na ang iyong pag-online ay para magbigay ng all points bulletin o di kaya for your information sa mga bagay na kung saan malaman mo sa struktura ng sinasabing kumpanya at manufacturer. Pag ang isang individual ginamit ang online sa King's Herbal, huwag niyo hong pagpapaniwalaan. Ang dealer ho, hindi na kailangan magbebenta diretso sa kanilang mga kliyente, hindi ho pwedeng online. Ang distributor, kung sakaling may online man sila, para sabihin yung mga bagay na dapat bulletin, kung sabay, mga bulletin, all points bulletin, para doon sa kanilang mga kliyente. Ang product center ho ay pwede mag-online tulad ng DZMI, para sabihin sa inyo mga bagay na hindi ho kayo naloloko. Ganun din ho, yung mga discount na binibigay sa pamamagitan ng Rakings Herbal at diretso sa DZMI. So makakaasa ho kayo. Pangapat, ito ho, lamang pwede ho mag-online selling ay ang manufacturer or mga ito'y product centers. Ang sino ho man naglalagay ng mga online, huwag niyo hong tangkilikin. Plain and simple. Ito ho ang aming public service sa ngalan ho na sinasabi nating all points bulletin. Lagi ko yung tumutok dahil marami ho kayong bibigay sa inyo mga ito'y alerto at saka pag-iingat ho na wag ho kayo mabiktima ng mga manloloko at siraulot papanlin lang mga loko-loko. See you tomorrow. Adios.